Today ay papasukin natin ang naiwang bakas ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig dito sa Cuenca, Batangas. Kasi ramdam ko yung hangin, medyo parang hindi na siya sakto sa hininga ng isang tao. Teka lang, wala tayo iba. One time, big time. Kailangan talagang pahalagahan natin yung kanilang paghihirap dito sa paggawa nito. Disyembre 8, 1941, isang araw matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor, sabay-sabay na inatake ng puwersa ng Hapon ang mga pangunahing base militar sa Pilipinas, kabilang ang Clark Air Base sa Pampanga. Hindi pa man nakabawi ang mga sundalong Amerikano at Pilipino, sunod-sunod na ang pagbagsak ng bomba. Mabilis at organisado ang paglusob ng mga Hapon. Sa loob lamang ng ilang araw, nakuha nila ang maraming bahagi ng Luzon. Nang makuha nila ang buong Luzon, dito na sila nagsimulang ikutin at maghanap ng lugar na pwedeng nilang sakupin at pagtaguan. At isa na nga dito ang Cuenca, Batangas, kung saan natagpuan ang maraming tunnel na ginawa sa panahon ng ikalawang digmaan ng pananakop ng Hapon. Ano nga ba ang lihim ng kasaysayan na matagal nang natabunan ng panahon tungkol sa naging bahagi ng Cuenca, Batangas sa pagtatamo natin ng ating kalayaan sa kamay ng mga Hapon? Tahimik at payapa, ganyan madalas ilarawan ang bayan ng Cuenca sa Batangas. Pero sa likod ng ganda at katahimikan nito, may isang kasaysayang matagal nang natatabunan ng panahon. Isang kwento ng digmaan, lihim at mga tunnel na nagpapakita ng mga bakas ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Noong panahon ng Tagapon, kami may kaibigan ng Hapon. Bagong dating, hindi marunong ng Tagalog, ay di kami dito at parang nakikipagkaibigan doon sa kapatid kong dalaga. Ngayon, yung patuloy na pangyayari yun, ang kwento ng Hapon ay mag-iingat daw kami at yung duduting na batch ay manggugulo at magpapatay. Ang bayan ng Cuenca, para sa kaalaman ng lahat, ito ay sakop dati ng San Jose. Dahil po sa 11 magigiting na Cuenqueño noon na kinikilala sa bayan, kung saan ang isa ho dito ay si Don Martin Marsigan, ay hiniling nila sa Governor Paez na ito ay mapahiwalay. Ang Cuenca ay naging napakalaki ng bahagi ng panahon ng Hapon sapagkat ito ho yung ginawa ho na kublihan ng mga Hapon noong una. So ngayon po ay ipapakita rin ho namin sa inyo ngayon yung mga pruweba na talagang ang mga Hapon ay nagkuta dito sa bayan ng Cuenca. At isa sa mga pruweba dito ay ang mga World War II Japanese tunnel na pupuntahan ho natin sa ngayon. Dahil sa mga impormasyon na aming narinig tungkol sa nakatagong kwento ng kasaysayan ng bayan ng Cuenca sa Batangas, ay agad kaming pumunta para alamin at puntahan ang mga sinasabing mga tunnel at mga bakas ng naiwang kasaysayan noong panahon ng Hapon. At pagdating namin sa Cuenca, Batangas, ay agad kaming nakipag-ugnayan sa barangay na nakakasakop sa mga tunnel at sa punong lungsod ng Cuenca. At dito ay sinamahan kami ng isa sa mga sumasaliksik sa nakatagong kasaysayan ng Cuenca na si Sir Eric Cuevas. So mga Kaponyo, andito tayo ngayon sa daan papunta dun sa tinatawag nilang marker at kasama natin si Sir Eric para makita natin yung katunayan na talagang pumunta ang mga Hapon dito sa lugar ng Cuenca, which is dito daw binatay yung 22 Pilipino na binihag ng mga Hapon. Tingnan natin ito ba talaga ang magiging patunay na talagang binihag itong mga 22 na katao dito sa Cuenca, Batangas. So tara, punta natin. Sa unang pagkakataon ay mabubuksan ang nakatagong kwento ng Cuenca, Batangas, at ngayon ay aming pupuntahan ng isa sa makasaysayang lugar kung saan naganap ang isang pangyayari ng kalupitan ng mga Hapon noon sa mga bihag na Pilipino. Ito na sir yung marker. Oh! Sa aming patuloy na paglalakad ay narating din namin ang mahiwagang marker. Nangyari dito ayon sa kwento ng isa sa anak ng pinatay dito na Mr. Agustin Olea Sr. Ang nagkwento sa akin kanyang anak si Mrs. Erlinda Limbo. Saan sila binihag yung 22, pinahilera sa lugar na to. Oo, kasi ito
bangin. Bangin. At dito pinagbabaril. At yung pari naman, pinaluhod dito sa lugar na to. Mismo lugar na to. At sinaksak ng bayoneto ng Hapon. Wow. Kaya nalaman yung kasaysayan na yon kasi nung sila ay mabaril dito, may dalawang nakaligtas. At sila yung nagsabi na may nangyari ditong masakit dito sa lugar na to. At pagkatapos ng pangyayari yun, makalipas pa yung pananakop ng Hapon, saka lamang ito nabalikan yung mga tao dito. Kaya nung balikan ito, mga kalansay na. Ayon kay Mrs. Erlinda Limbo, na siyang anak ng isa sa napatay dito, kinilala na lamang sa pamamagitan ng mga ngipin sa kadamit, yung mga bangkay. Sobrang nagulat ako sa aking narinig sa mga kwento ni Sir Eric na may 12 mga Pilipino ang nagbuwis ng buhay dito sa lugar na ito na naging bahagi ng ating kasaysayan noong panahon ng Hapon. At sa patuloy na pagkukwento ni Sir Eric ay umagaw sa akin ng pansin ang tila nicho sa aming harapan. Ano nga ba ito? Sir, ano nakalagay dito na ano? Mababasa ho natin dito yung pangalan ho ni Father Vicente Prandi, OSJ. So siya ay isang oblatong pare dito sa parokya at dambanang pang-arsidiocese ni San Isidro Labrador. So mga oblates ho nun dati, mga pare. At kasama ho siya sa 22. Sa ngayon ho ay ipatuloy ho yung aking pagsasaliksik kasi gusto kong mapangalanan yung 22 na tao na pinaslang ho sa lugar na to. Sa mga kwento na aking narinig at sa palatandaan na aking nakita na marker na may nakalagay na taong kung kailan pinaslang ang 22 Pilipino noong Enero 31, 1945 ay nagpapahiwatig lamang na may naganap na kasaysayan sa panahon ng Hapon sa lugar na ito. At ito nga ang isa sa magpapatunay sa nakatagong kwento ng Cuenca, Batangas. Pagkatapos naming puntahan ang marker na sumisimbolo sa 22 napaslang na Pilipino noong panahon ng Hapon, ay agad kaming tumungo sa lugar kung saan makikita ang mga Japanese tunnel na pinagkutaan ng mga Hapon. At sa tagal ng panahon na lumipas, kamusta na kaya ang mga tunnel na ito? Yung tunnel po na ating pupuntahan po mula sa Paul, bata pa po kayo po ay nakamulatan ko na yung mga tunnel na po yan, pinupuntahan po nila mga matatanda. Kung sa iba po ay tinitingnan nila kung ano po yung estado niya dahil yan nga daw po ay mga pinagkutaan ng mga Hapon. At ang mga tunnel pong yon ay malalapit po talaga sa tubig. At yung iba po doon ay ginawa po nila ng trap. Pero sa ngayon po ay hindi muna pinapasukan yung paloob para po sa ano ng lahat. Pero doon po sa mga gustong pumunta po rito para makita, available po aming barangay at pwede po kayong magsasabi lang po kayo sa barangay para mabisito na rin po lugar ng mga tunnel po na naririto sa barangay Tita. Wala na kaming sinayang na oras at pumasok na kami sa loob ng kagubatan para puntahan at makita ng malapitan ang mga tunnel na ginawa noong panahon ng mga Hapon. Walang nakakaalam kung safe ba ang aming mga daraanan dahil sa tagal na ng panahon na hindi ito napupuntahan. Talagang hindi rin pala biro ang pagkakadiscover nitong tunnel na ito, no? Oo. Masukal at matirik ang kailangan daanan bago marating ang mga tunnel dahil ang lugar na kinaroroonan ng mga tunnel na ito ay bahagi na ng Mount Makulot kaya matarik at medyo delikado ang kailangan daanan. Wow. Napakaganda naman ng lugar na ito. Napakalamig ng simoy ng hangin. At sa aming patuloy na paglalakad ay narating namin ang isa sa mga pinagkukunan ng tubig ng mga Hapon sa kanilang pagkubli sa mga tunnel sa gitna ng kagubatan. Sobrang namangha ako sa aking nakita. Ganito pala ang itsura ng kinukuhanan nila ng tubig para sila ay makasurvive sa gitna ng kagubatan. So sir, yung tubig na nandito ngayon, naiipon lang siya sa pamamagitan ng tulo. Opo. Itong mga tulo na to. Ugat lang, yung mga ugat po yan na nakaano sa basin. Napuntahan na ba ito ng mga eksperto o Wala pa. hindi pa talaga na ano pa lang talaga. Kumbaga dito pa lang sa loob. Tapos itong mga nandito ng simento na to, gawa na lang to ng mga residente para maipon. Pero imagine, naisip nila na gawan to ng ano, ng Dahil ganito. ito nga lamang yung source ng tubig nung Oo. una. Wala pang patubig dito sa barangay dito. Malamig yung tubig, oh. Opo. Yan Ano po. to? Dati naiinom tong tubig na to. Opo, yan yung halimbawa pupunta po ang kinabubuhay po talaga noon dito ay mga pagsasaka, pagkaingin, pagluluban. Ay pagka po sila pupunta, diyan po sila kumukuha ng mga tubig kung sa pag-iinom. Oo. Diyan din po. Pero ngayon lang nakakita ng ganito na
naiipon yung tubig sa pamamagitan lang ng tulo. Kasi akala ko, inisip ko yung source ng tubig, malakas. So, talagang tiyagaan. pero ang galing. lang po. Pala, lambot. Pero tuloy-tuloy. Oo nga, Tuloy-tuloy tingnan nyo. ang tulo. Ito. Ayan, napakagandang tingnan yung itsura ng pagkakagawa ng ito. Ito, ginawa na lang to. Para maipon talaga yung tubig. Since nung unang panahon, konsehal, ganito talaga yung itsura niya. Hindi na babago, ganito na talaga. Ganyan po. Hindi nasisira, Oo. Pero nakakahanga din dito. Parang iniingatan siya ng puno na wag gumuho kasi ito. Parang siyang sumalo eh. Siyang sumasalo nung pinakalupa dito sa taas. Pero hanggang ngayon ba kinukuha ng pa rin, ano? Oo, sir. Di pa rin. Napakaganda pa rin, napakaganda ng ano. Imagine nyo, merong ganitong source ng tubig na kahit hindi ganun kalakas, pero tingnan nyo, hindi siya naiiga. Tuloy-tuloy, 24/7 ang daloy ng tubig at napakaganda ng itsura na to. So sana lang talaga, Sir Eric, ma-develop, no? Tama. Mapaganda, malinis, para at least napuntahan nila. Hindi natin alam, marami nagsasabi pag mga ganitong mga lugar, may himalating nangyayari, yung tubig. Sino makakapagsabi, di ba? Ito talaga yung mineral water. Yan na, ito na. Ito na yung pinakasariwang tubig na pwede nating mainom. Nagaling talaga sa kalikasan. Ito isa sa pinakamatanda dito na ano ng Gano'n na po katagal ito sa tingin nyo? na parang mga 60s pa yan. 60s? Oh. So sakto-sakto pala. Bago ka makapunta ng tunnel, pag uhaw ka na, meron kang maiinuman. Oo. Kaya magagaling talaga ang mga Hapon eh. Talagang, Oo. Magaling talaga hindi silang sila pumili ng lugar. mabubuhay talaga sila gawa ng mga source ng tubig. Oo, tsaka isimugubat. Marami silang makuha mga pagkain pa dito. Sa di kalayuan sa lugar kung saan kumukuha ng source ng tubig ang mga Hapon, ay narating namin ang isang tunnel na nakakubli sa mga puno ng kawayan. Ingat lang tayo. Baka may mga... Dapat pala, nagano tayo dito. Tagong-tago talaga, no? Ano po kayo ng kawayan? Sobrang tagong-tago. Imagine. Ang pinakabuhat po, sinubuo na ng kawayan. Napapasok pa ba yan? Hindi na. Hindi na napapasok. Ingat. Ingat tayo, ingat. Ito, tanggalin kaya natin to. So, mula noon, wala nakakapasok dyan. 2,000, hindi na po siguro ito nakmanan. Napasukan. Delikado na rin pala din pasukin kung hindi napapasok ng... Opo. So yun mga po, natin nyo dito. Ito yung isang tunnel na year 2000 pa huling pinasok. So hindi na sigurado kung safe pa ba, baka may mga ahas nang nakatira din sa loob. 2000 nga po, ano? Opo. So napakatagal ng panahon na hindi napapasok. So malamang sa laki ng butas na to, hindi natin alam kung ano pumasok dito. At ang kung napansin ko lang, talagang nakatago siya sa puno ng mga kawayan na hindi talaga mapapansin. So siguro sadyang sinadya na maliit yung daanan para hindi mahalata na siyang taguan ng mga Hapon. Opo. So hindi natin ito mapapasok tong tunnel na to kasi sabi ni Konsehal, hindi ito safe para pasukin. Opo. Dahil hindi na siya ngayon na-explore. So sana Sir Eric, ma-explore ito ng ayos, ano? Oo nga. Para pwede. maipakita natin talagang... Ay, hindi rin po natin alam sa loob kung baka mga gumuho na naman. So yun, kasama to sa development ng Cuenca Batangas para mapaganda lalo. So hopefully sana pagbalik natin, mapasok na natin tong kuweba na to. So tara Sir Konsehal, punta natin yung isang tunnel, tingnan natin. So talagang prueba na may tunnel dito. Hindi natin napasok pero isa to sa pwede natin sabihin na ginawa ng Hapon talaga itong tunnel na to para pagtaguan. Dahil sa katagalan na ng panahon na hindi napapasok ang unang tunnel, ay hindi kami pinayagang pumasok dahil na rin sa aming seguridad, kaya nagpatuloy na lang kami na puntahan ang pangalawang tunnel. Ito po yung Alright. Ayan o, may lumilipad ng mga kabag sa labas pa lang. Oh, yun. Okay. siguro po So ito, mga po nyo. Yan. kunti lang ng makakapasok. So sabi ni Konsehal, pwede itong pasukin para makita natin kung ano yung tsura. Gaano kahaba yung tunnel na to, Konsehal? Mahaba po ito. Dahil ang iba po nito naging man-made na ano na, Pinagminahan na. Pero yung possibility ng pagguho, wala naman. Sa ngayon. Wala naman. Okay, sige. Mabubuhay pa tayo. Pwede pa. Makakabalik pa tayo. Sige. Alright. Nalipad na. Sabi po. Alright. Ayan. Mukhang madaming paniki dito ah.
Paniki ba o yung isang ibon? Ito po yung tinatawag nila na layang-layang o yung bayakan. Alright. So ito, kita nyo, mapapansin nyo, napakadaming ano na rin. Ipot ng ibon. Wow. So hindi siya yung tulad ng ibang kuweba o tunnel na adobe yung lupa. Opo. Oh, bato-bato. Medyo ano to? medyo lusan lupa. Oh, medyo sa lupa. Kaya, po, ito pero nakakapagtaka, ilang lindol lang dumaan, pero hindi siya, hindi siya, Yung nga din ako po ano nila, puro mga lupa, usli-usli. oo. So, ang kailangan dito, na eksperto kasi yung level ng oxygen din. Oo. Opo. Kung, Saka yung saka yung kondisyon ng lupa. Ay, ito. Ang safe talaga. oo. Yan lang tayo naman. Pero ito mahaba talaga to. Mahaba po ito. Napaka talaga. Dahil sa loob, hindi ko Silipin ko lang hanggang dito ha. Okay po, sige po. Ah, ito. Wow. Napaka titibay ng loob ng mga gumawa ng tunnel na ito. Oo, maluwag nga to. Maluwag. So ito, may napasok na ba ito dati? Hindi pa. May Nakapasok na po dyan. Yun talaga, yung sangka po sa inyo, mayroong mga nagminangwan, iba tinuloy. Ah, so ito pala, lumaba dahil sa mga nagmimina ng hindi talaga siya yung ano. Wow. So, hindi rin maganda kasi ramdam ko yung hangin. Medyo parang hindi na siya sakto sa hininga ng isang tao. Pero still, isang parte ito na talagang pwedeng ginawa din talaga nung panahon ng hapon. Ano? Opo. Pinagtaguan talaga. Okay, sige. Puntahan natin yung, yung isang tunnel pa. Okay. So, puntahan pa natin yung isa pang tunnel para makita natin na kung gaano nga ba. Ang total, 4, ano? Opo. Maraming tunnel. So, dito pa lang yung sa Dito pa lang po ito, at saka doon sa place na ano lang po nito. Dito Oo. lang yun. Pero Sir Eric, yung total na tunnel ngayon, wala pa kayong, Wala pang saktong bilang. wala pang bilang. Dahil sa ibabaw may 2, tapos dito ay 4. Meron sa Makulot, meron sa San Isidro Mambog. Marami. So kalat talaga. Talaga. So, talagang kailangan na ma-discover talaga itong Cuenca, Batangas at mapasama sa historical places ng Pilipinas dahil dito pala makikita nyo talaga na naging bahagi siya natin kasaysayan nung panahon ng gera ng Hapon at ng Amerikano. Sa Barangay Labak meron din eh. Oo. So tuloy tayo. Saglit lang, yung init oh. Pawisan agad tayo. So talagang yung oxygen level hindi talaga sakto sa isang tao. So, tara, balik tayo. Tingnan. Pagkatapos naming mapasok ang isang tunnel ay nagpatuloy kami sa aming pag-explore sa mga tunnel dito sa gitna ng kagubatan at sa aming patuloy na pag-iikot ay nakita ko ang isang kamanghamanghang bakas na iniwan ng mga Hapon. Konsehal, yung sinabi nyo kanina, yung sa taas, sarado na rin yun, kadugtong ng isang tunnel Sarado doon. po, ako, ng isang Okay, tapos dito isa naman to, kadugtong doon isa, sarado na rin yung Sarado pinakadulo. na po yung exit. Okay. So meron pa tayong pupuntahan, isa pa. Meron pa po. Okay, sige. So hindi biro yung pagpunta pala dito bago natin maano. Pero hopefully naman sana, Sir Eric, kung madi-discover, malalagyan ng way pagdating ng panahon, Oo. kapuntahan, Pa-develop. ma-develop. Kasi walang duda, itong lugar na to ay pinagkutaan ng mga Hapon. Oh, malalim pala yun. Lalo pala yun. Ingat. At almost marami po pinagano nila sa mga bangin. Bangin talaga. Mga Oo. ridge na ano. Yung lusutan, para madaling makatakas. Pero sa tingin mo, Sir Eric, ano to? Pinagtaguan ba ng Hapon o pinagdalhan nila ng mga bihag? Sa tingin niyo sa story niyo na ano? Posibleng dalawa din, ano? Oo. Okay. Dahil kung talaga eh, ang Hapon talaga eh, ano eh, naging kuta itong Mount Makulot. So ito yung part na ng Mount Makulot eh. Oh. Eh, talagang magaling yung kanilang dahil ikinalat nila. Nakakalat. Sa itsura pa lang naman talaga, eh hindi talaga basta-basta At makikita. kung base ho doon sa kasaysayan, sa nakakwentuhan ko, ang Cuenca ay malayo-malayo sa itsura ngayon eh. Dahil itong kalye nito, wala yung kalye, yung national highway na yan. Gubat na gubat talaga. Gubat, talagang daang, yan ay lupa lamang, lupa. Kaya kung mapapansin natin, bakit sila magkukuta doon sa barangay Ibabaw, eh, tabing-tabi ng kalye. So, ang Cuenca noon ay talagang daang tao lamang, saka mga baka at kalabaw lamang ang nakakadaan nung una eh. Eh ito, mapapansin nyo dito. Tingnan nyo to. Actually, nasa creek na tayo eh. Tingnan nyo, napakataas ng lugar na yon. Nandito tayo sa baba ngayon. So, possible talaga yung
mga butas ng tunnel, talagang sabi mo nga kanina, naka-design yung dulo, sa creek talaga ang daan na labas. Ano, no? Magaling talaga din mag-isip din ng mga Hapon. O ang gawa din ng mga Hapon ng araw, bibihag sila ng mga Pilipino. Oo. Yun ang pagtatrabahuhin nila ng Oo, yun. Ganun yung nangyayari. paghuhukay. So talagang pinakamahirap din naranasan yung mga Pilipinong nabuhay nung panahon ng gera, no? Oo. Tapos hindi nila napahahalagahan. Nakakalungkot lang ding isipin. Ito. Okay. Maliit lang, ano? Ito pang hindi ko napasok pero Mapakaliit. maliit po. Hindi na kasya ang tao. Oo. Pero tingin ko dati ito maluwag eh. Maluwag. Siguro na ano na lang Tabo talaga na to, tabo na. tabunan na. So ito, po nyo, tingnan nyo mabuti. Ayan. Tingin ko malaki to dati. So as of now lang, talagang sa taga-tagal ng panahon, yung pagbagsak ng lupa. Salamat sa puno, kita nyo, iniingatan niya yung pagguho, yan o. Siya pa rin yung kumakapit sa lupa. So sayang, hindi natin mapuntahan, papasok. Tingin ko mapakaluwag ng loob nito. No? So sana din po yan, may way ng labas. Doon naman dito sa kabila. may butas dito sa kabila. Doon yata po labas. Parang mga bahay ng mga alimango, ano? Ganun ang grabe. So ito, another proof na ng tunnel na ginawa ng mga Hapon dito sa Mount Makulot na to, no? Bahagi na ng Mount Makulot. Bahagi na ng Mount Makulot. Okay, so tara. So hindi na siya pwedeng pasukin. Maliit na, natabunan na. So hopefully ma-recover ng bayan ng Cuenca. 1986, 1987 sir, yung mga survivor o kamag-anak ng mga namatay na mga Japanese nagbisita po sila dito. Tapos nagtayo sila doon ng rebulto, doon sila nag-aalay ng mga noon. Sayang kung hindi ma-develop, no? So yun, tuloy yung exploration natin para malaman natin, ipakita natin na talagang isa na to sa pinakamaraming tunnel na nakita ko na magkakatabi. Oo. Ayun, ang tambahan na ng puno. Hindi madaling puntahan pero Opo. Ingat kayo madulas. Ingat, madulas. Tandaan. Ito, tandaan. Kapit ka. Op. Op. Yeah. Oo. Noon. Natutumbahan na ng mga puno. Yan sir, dito labas nung. Okay. Sayang din, natabunan na rin. Opo. So ito mga po yan, tingnan nyo. Yung nakita natin kanina doon, itong labasan. So hindi na rin madaanan dahil natabunan na ng lupa. Nakakapanghinayang lang. Ito po pa na niyan, malapit sila ulit sa source ng tubig. Ito po yung source ng tubig. Talagang no wonder na dito sila maglalagay ng tunnel. Oo. Sa ibabaw ng tunnel na to nandito yung source ng tubig. Tara, tingnan natin. Parehas lang din mga dating kanina. Opo. Na parang tumutulo din sa ano. Opo. Ito, malambot. Ito. Wow, kakaiba to. Ito naman po talaga, yung mga ugat, nilagyan po nila ng guidelines na, para Itong bato na to, sadya dito na to. Opo, dito na yan. Adobe, no? Pero po ang hindi namin napapasok noon, kaya mataga, Ito din. po siya. Parang mukhang tunnel din sir eh. Ibang level to. Oo, mukhang tunnel din. Dito, hindi pa to napapasok. Hindi po. Hindi nga po namin alam kung hanggang doon lang, kung may crossing pa palo. Pero parang hanggang dito lang, kuglian lang na may mga tubig. Nakaka-amaze. Tingnan nyo. Dito kumukuha ng tubig ang buong barangay ng Bitano mga panahon ng mga diktator. Pero yung level ng tubig na to, mas maraming tubig pa Mababa na ngayon. Mababa na po. Dati po, hanggang dyan, mataas po yan. halos mapuno to dati nung una namin At pinuntahan yung sa climate change na rin siguro. Pero nakaka-amaze lang. Ito talaga. Pero I think ito talagang
ginawa din o gawang tao ba o likas na ganito? Gawa po yun. Gawang tao yan. Japanese na rin po yan. Yung pagkaano yan. Kita niyo sir yung yung dana ng mga May tama ng piko, ano? iniipon yung tubig. Yung kanalang Diretso po, dito. ano. Para makuha lang po yung ano ng tubig. Imagine, from katas, yung ano lang, tulo lang, nakakaipon sila ng tubig. So, ganito kalakas. Tapos may mga lagayan sila ng mga kandila. Kung sakaling gabi sila kukuha ng mga hukay. Lagayan ng mga ng mga ilaw. Tapos doon, may parang ipunan ng tubig. Ano yan? Ginawa na po yan? Ginawa na lang yan? Tubig. Ginawa na lang siya na ipunan ng tubig. Nakaka-amaze to. Tignan nyo. Talagang pwedeng talagang pagtaguan to ng kahit sino sa luwang. Hindi na lang doon napapasok kasi parang malambot na rin, oh. Napapasok po yan kung gusto niyo. Napapasok pa rin ba yan? Hanggang saan po yan? Hanggang dyan lang po yan. Ano lang talaga siya, ipunan ng tubig. Okay. Hanggang dyan lang po yan. So, may tubig, so wala tayong dalang buta para pasukin yung ating... Dati dito kami naglalaro. Ngayon po ba humina na yung tubig? Hindi ako. Lapit po. Naghina? Huli po tayo Sir Eric. Are level ng tubig niyan dati Oo, ito. mataas. So, Sir Eric, after nito, meron ba tayong pupuntahan na tunnel dito sa Cuenca, Batangas? Diretso tayo ng Barangay Ibabaw kasi mayroon din doong isang tunnel na talagang napapasok ng mga tao. Yun. So, tara, puntahan natin mga kapatid at tingnan natin kung ito din ba ay gawa ng hapon o talagang ginawa lang sa panahon natin ngayon. Tara, puntahan natin. Mula Barangay Dita ay dumiretso kami ng Barangay Ibabaw dito sa Cuenca para pasukin naman ng isang tunnel na naiwang bakas din ng mga Hapon noong panahon ng ikalawang digmaan. So, ngayon naman, pupuntahan naman natin yung isang tunnel na sinasabi din na iniwan din ng mga Hapon na pinagtaguan din dito sa Cuenca, Batangas. Sir, ano yung tawag niyo sa tunnel na to? Ito yun sa Tura. Sa Tura ang Tura. tawagin? Tura. Oh, Tura. Okay. So, tara, puntahan natin para makita natin kung ano itsura naman ng tunnel na to. So, itong tunnel na to, sir, napapasok to ng ano, napapasok siya ng tao. Kaya pasukin. Kayang pasukin. Hindi rin biro. Yeah. At kwan din ito, may labahan din. May mga tubig din. May mga kuhanan din ng tubig. Oh. Wow, ingat tayo, ingat. Okay. Talagang ano din pala, matarik din pala ang daanan. So, Oh, ang taas ng creek. Di biro din puntahan to. Ingat ha. Wow. So parang matagal na siyang hindi napapasok, ano? sir. Pero itong daan na to, huling punta niyo, sir, napuntahan niyo na ba ito dati? Silip lang dati, pero hindi ko pa napasok ang loob nito. Tama, may kuha din ng tubig, ano? Ingat, tandahan. Wow. So talagang ano pala siya? Palalim. Itong mga daan na to, ginawa na lang to ng ano? Posible, ito yung mga ginawa na rin ng mga tao dahil may kuha na ng tubig eh. Oo. Pero, nung panahon ng hapon, posible wala pa ito. Itong mga patuloy na to. Grabe. Hindi rin birong puntahan pala ito. Ayan, oh, may Tapos yung kuha na ng tubig. May kuha na ng tubig. Wow. Tingnan nyo mga punyo yan, oh. So, may nakita rin tayo ditong may tumutulong tubig na galing sa bukal, sa bundok. Ingat tayo. Puntahan natin para makita natin tong tubig na to at syempre yung tunnel. Pero hindi biro. Ingat talaga. Madulas. Wow. Mukhang bihira na rin mapuntahan, ano? Oo, sir. Dahan-dahan, madulas ha. Dahil maganda na maganda na ang tubig dito, ang may patubig na ang barangay. Oh. Kaya hindi na masyado ring Ingat. Medyo madulas. Tumbahan na rin pala ito ng puno.
Oh. Kailangan mag-ingat madulas. Yeah. Napakaganda ng lugar. Mas malaki to doon sa pupuntahan natin kanina, no? Oo, sir. Tingnan mo, oh. Sobrang ganda. Galing din sa mga ugat. Ganon din, ano? Hindi malakas ang daloy ng tubig, pero talagang ano. Yan, oh. Ah! Ganyan siya kalakas. Oh. So, ginawa na nila parang gripo. Oo. Walang ubos Galing. yan. So, grabe. So mga po, tingnan nyo. Ganon din, same thing lang din. Tingnan nyo yung pinagdadaloy ng tubig. Ayan o. Galing sa mga halaman. Ayan. Ano ito yung nakakamis. Ito, tingnan nyo. Akala ko kung ano lang to, pero nagulat ako nung tinanggal, sir. Ganyang kalakas yung laman ng tubig. Ah, galing. Lamig ng tubig. So ito, ginawa na lang talaga to ng ano. Oo, mga taga rito. Lamig, oh. Oh, 1984. Ang tagal na. Tingnan nyo to. 1984. 94 ba na 84? Ang 1984. 1984. Pakatagal ng panahon. So, hindi nakakapagtaka talaga na magkaroon din ng tunnel dito kasi meron ganito. Oo. So, yung tunnel, sir, malayo pa. Ang alam ko, dito sa parting yan. Banda rito pa. Oo. Bababa pa tayo. Bababa Nga lang, tayo. mahirap ang daan. Ito pala, okay. Medyo... So, paano natin dadaanan to? Ano, kaya natin babain? Sige, sir. Kaya ba? Oo. So, bago pala nating marating yung tunnel, eh wala nang daan. So, ito, mayroong puno dito na nakatumba rito. Hindi ko alam kung ano ba to, sadyang inilagay ito dito o ano, para daanan. Pero ito lang yung way para daanan natin. So, ingat lang, dahan-dahan lang kasi medyo delikado. Ayan. Madulas yung mga sapatos natin. Hindi tayo prepared, ah. Hinabad ko ng sapatos ko. Ganito lang daan para at least hindi tayo mabigla ng pagdaan. Yan. Okay. Ingat lang din, baka marupok yung ating mahawakan. Wow. Shee. Dahan-dahan lang talaga. Ah, hindi biro. Pero, tara. Puntahan pa rin natin. Okay. So, ito sir, parang dating ilog din to eh, no? Oo. Ito yung creek. Creek na. Naigahan din. Creek na. Ayun. Okay. Talagang malapit na malapit pala sa kuha ng tubig, ano? Oo, sir. Ito na pala. So, ito mga po yan. Ito yung tunnel, oh. Talagang man-made na man-made talaga yung tunnel. Wow. So, dito na tayo. Narating na natin yung tunnel. Ayan. So, tingnan natin. Pasukin natin. May idea ba kayong saan labasan yan? Paikot lang din yan, sir. Paikot lang din, Katulad sir. ng mga Oo. tunnel na nakikita natin sa ano. Tara. Tingnan natin. So, bago pa natin mapasok to, kailangan pa natin ulit natin umakyat ng konti. Pero, at halos malapit na rin. Wow. So, ito. Mga po nyo. Napakagandang tunnel na to. So, yung safety naman, sir. Okay naman. Okay naman to. Oo. So, yun. Tara. Pasukin natin to. Tingnan natin kung ano ba yung tsura sa loob. Wow. So, dito pa lang. Mas magandang lupa nito kaysa sa dita. Oh, ito, adobe. Matigas. Matigas. So, kung makikita nyo mga po na yan, talagang kitang-kita yung bakas ng nakaraan. Kung paano nabuo. Kung Yung tama paano ng piko. nahukay itong tunnel na to, yung tama ng piko. Ayun, no? Ganyan karami. Ganito yung sa tuwing makakita ko ng tama ng piko, naalala ko yung paghihirap ng mga Pilipino. Kasi siguradong ito, Pilipino ang humukay nito. Okay. So may iksi lang pala itong tunnel na itong isang ito. May isa pa, sir, doon. Oo. So ito parang may bakas pa ng ano, ng pinagkukaya ng yung mga pinagmina dito. So ayan, kita nyo mabuti. So ito may iksi lang itong tunnel na to. Meron pa itong isa yung mahabang tunnel. So as of now to talagang ito yung tinatawag nilang taro. Tura. Tura pala, sorry. Tura itong lugar na to eh. Lugar. Tawag na ito. Okay.
So maiksi lang itong tunnel na to. So pinagtaguan lang ng mga Hapon na hindi na naituloy. At meron pa itong isa sa kabila. Ayan na. So napunta natin isang tunnel. So puntahan naman natin yung pangalawang tunnel na tinuturo na si Eric na isa pa rin sa mahabang tunnel. Tara. Oh. Wow. So matubig pala itong parting ito, no? Dahan-dahan lang tayo. Okay. Ingat tayo. So sir, pag ano dito, umuulan, talagang yung tubig rumaragas sa atin dito. Agos dito. Oh. Oh, grabe yung mga puno. Parang babagsak na. Ito sir sa taas. Ito. Ayun, taas na yun. Ito, meron pa rin dito isang parang hukay, no? Okay din, pero Ano to, parang minina na lang, no? hindi ko alam kung safe yan. Ito mo, dito meron. Ito mga po niya, meron dito. Tingnan niyo mabuti, oh. Napakalalim. Grabe yung lalim niya. Sobrang lalim. Parang hinukay lang ng ano. Parang minina, eh. So ito, napapasok din dito. Sir. Tara, pasukin natin. Sige, sir. Wow. Grabe, nakaka-amaze tong nakikita natin ngayon dito sa Cuenca, Batangas. Sino mag-aakala na meron palang mga ganitong tunnel dito? Ingat, ha. Medyo marurupok na yung mga... Alright. Hindi rin biro bago natin marating. Siguro, sir, pagdating ng panahon, baka magagawa na ito ng paraan na lagyan ng daanan, ano? Oo. Pag na-develop talaga ng ayos. Wow. Madaling puntahan. Alright. Bungad. So ito. Ayan. Nandito na tayo. Sa bungad ng isang napakahabang tunnel. Sa tansya nyo, sir, may idea ba kayo kung gano'ng kahaba ito? Wala pa eh. Wala pa. Hindi pa talaga napapag-aralan ng gusto, ano? Oo. So ito mga po nyo. Kaya makita nyo. Dito nakatira na rin yung mga palaka. Ayan. So kung makikita nyo, nandyan sila lahat. May mga basura na rin na mga sako. Wow. Amazing. At least nakakatayo. Maganda yung pagkakagawa nito. Mataas. Ayan, Saka matibay ang lupa. matibay ang lupa. Hindi siya yung katulad kanina na parang guguho yung ano. Yung pagkakuweba niya kasi puro bato, no? Oo. Hindi masyadong siksik yung lupa. Oh, so talagang ito talaga posible talagang pagtaguan. Saka maganda dito yung oxygen, hindi masyadong manipis. So ito, mayroong isang parang chamber na maliit. Dito, makikita nyo yan. Ayan. So ginawa nila ng parang konting hukay sa gilid para mapagtaguan din ng konti. Wow, amazing talaga. Ganda nitong kuweba na to. Ito, isa pang chamber ulit. Oo. Ayan. So, kwarto-kwarto, ginagawa nila ng kwarto para mapagtaguan din. May mga kahoy-kahoy na rin dito. Galing ng pagkakagawa talaga. Sa ating makakita ko ng mga ganitong klase ng tunnel na may bakas ng pagod at hirap ng ating mga kapwa Pilipino. Maalala niyo yung sakripisyong ginawa nila. So, kailangan talagang pahalagahan natin yung kanilang paghihirap dito sa paggawa nito. Na ngayon, kita nyo, nakikita pa rin natin. Sobrang nakakabilib yung pagod, hirap na ginagawa nila dito para lang mabuo itong tunnel na to. Napakahaba pala nito. So ito, sir, may ilang daan. Ito, chamber lang to. Chamber din, sir. Okay, chamber. Ayan, may nalipad na na paniki. Ito yung mga tulugan. Oo. Wow, sobrang ang lamig naman sa loob. Hindi siya yung tulad ng ibang tunnel na ano. Ito, meron pa rin another chamber. So sir, talagang naniniwala kayo na talagang itong lugar na to, talagang pinagtaguan talaga ng Hapon. Walang duda. Sa itsura pa lang, kita nyo. Chamber by chamber talaga. Saka lahat halos ng napasok ko na tunnel, ganda talaga ang setup eh. Lagi may chamber, lagi ano? may chamber na ganito. Galing. Kakaamis makakita ng ganito talaga, kahit saan ka magpunta talaga. So tara, diretso tayo. Wow! Tingnan nyo mabuti dito. May hagdan. Ayan o.
Ang galing naman ito. Oh. Sa kita sir na ano talaga, preserve Preserve pa rin talaga yung Hindi pa talaga siya tunnel. na pagpapupuntahan ng tao. Oo. Sir, pwedeng babain? Sir. Sige, sir, una kayo. Ganda nitong tunnel na to. Tsaka malamig, ano? Hindi siya tulad yung kanina, yung pinuntahan natin. Manipis ang hangin. Mainit. Ito, malakas ang malamig, oh. Parang merong hangin na pumapasok sa loob. Ayan, so dito, iba ng texture ng lupa, oh. Ayan, meron ng ibang texture na ng ilang pagkalupa niya dito. Tapos Ayan, may mga mapapansin niyo sir na kuha na ng mga ilaw. Oo, lagay ng ilaw, mga kandila, no? Yan, oh. Ayan, nilalagyan nila. So yan, so pagdating ng panahon, pag na-develop to, kailangan lang talaga ma-inspection, ano? Napakaganda ng tunnel na to. Ang haba, no? Mahaba sir to. So ngayon, sir, wala pa rin talagang exact calculation kung Oo. gaano ka haba itong tunnel na ito. Wala pa. So ito, may another chamber na naman. Ayan. Ito mga kapo nyo, kita nyo. Napakaluwang, di ba? Pansinin nyo. Tingnan nyo yung itsura ko dito. Kung gaano kaluwang nitong tunnel na to. Ayan, so another chamber. So parang ilang chamber na nakita natin? Parang 5 na, no? Dami. Sana lang talaga ma-discover to ng LGU para mas mas ma-develop pa. So ito, may kabag. May paniki. So yan, kita nyo. Medyo parang may mga lupa na gumuguho ito. Pansinin nyo mabuti. Pero another chamber na naman. Puro chamber, ano? So usually talaga pag mga ganong mga Tapos ito sir ay palit na ng palit. palit ng palit. Kasya pa ba tayo? Gagapang tayo sir. Tingnan na natin kung Para kaya natin malabas. makagapang. Yan. Kung hindi kaya, edi. Ito sir, ang labasan nito. Okay. Gagapangin na sa pataas. Oh. Sige, tara. Gapang na lang tayo para hindi tayo bumalik. Ano sir, kaya? Kaya. Naku, parang di kaya magko ano. Sana pag na-develop na itong tunnel, mapalaki ng butas itong pinalabasan para mas marami makapunta dito. Pero sulit. Sulit yung punta natin. Napakaganda ng tunnel. Na-amaze ako. May potential talaga na itong tunnel na ito ay isang tunnel na ginawa nung panahon ng World War II, pinagtaguan ng mga Hapon. So mga po nyo, natapos na nating explore itong mga tunnel dito sa Cuenca, Batangas. So galing tayo ng Barangay Dita at dito naman tayo sa Barangay Ibabaw. Kasama pa natin si Sir Eric at pinakita niya sa atin yung napakagandang tunnel na as of now hindi pa rin na-discover. At ngayon nakita na natin, na-explore natin ang ayos. Nakita niyo naman kung gaano kaganda at may potential. Sir Eric, ano ba yung plano niyo dito talaga sa mga tunnel na ngayon na-discover ngayon ito sa Cuenca, Batangas? So ngayon ay kasalukuyang isinasagawa ang Tourism Master Plan ng Cuenca kung saan ang munisipyo ay talagang kumuha ng mga expert na gumagawa ng aming Tourism Master Plan. At dito sa Tourism Master Plan na to, nakapaloob dito yung mga inventory ng katulad ng ganito, mga tunnel, mga lumang bahay. So dito sa pag-aaral nito ay lalabas kung ano talaga yung pinakamagandang plano na dapat munang gawin sapagkat tatandaan ho natin ay hindi pwedeng bara-bara dito sa mga ganitong kailangan may safety may talaga. tamang hakbang, may proseso katulad ng ipapacheck natin yan sa MGB under ng DNR yung kanyang lupa kung talaga bagang stable, safe pasukin sapagkat number 1 talaga safety ng mga mamamayang papasok kung sakasaling ito i-develop at i-open sa public. Pangalawa yung tungkol sa pag-aari ng lupa kasi ito ay mga private property. So kailangan magkaroon ng ugnayan at ang pinakamaganda nga dito na nangyari ngayon, may ipakita natin sa mga kababayan nating Cuenqueño at hindi lamang sa taga-Cuenca, kundi sa buong mundo na dito sa bayan ng Cuenca, ang dami at ang yaman ng kasaysayan na po pwede nating ma-develop pa at maging potential, ang laki ng potential nito pagdating sa tourism. Sobra. So mga kaponyo, abangan natin yung development na mangyayari dito sa Cuenca, Batangas at nakikita natin na talagang may potential na puntahan ito at dayuhin nung iba pa nating mga kababayan na gustong makita at balikan yung mga nangyaring nung nakaraang panahon ng World War II, nung panahon ng Hapon kasi talagang ma-amaze kayo kapag nakita nyo ng personal itong mga tunnel nandito. So abangan nyo
at makikita nyo kung gaano kaganda ang magiging development dito sa Cuenca, Batangas. Maraming salamat sa pagkakataon. Isang inisyatibo nyo para sa amin. At ito, nandito na ang development namin. Kasabay ang pagkapagplano. Plano para sa 10 taon na kung saan inuna namin ang aming Comprehensive Land Use Plan, Comprehensive Development Plan. At sa inyong mga napuntahan, ako'y natutuwa. Kasama na din dito ang aming Tourism Master Plan na kung saan pinahalagahan ninyo ang aming mga tunnel, bukod doon sa aming mga resort, view deck, Mount Makulot. Kasabay nun, hindi lang Mount Makulot, kundi mga tunnel na ginamit, na sheltered ng mga Hapon. Ako'y natutuwa, nakita ninyo, kasama sa aming ipinagagawa at nakaangkla sa aming Tourism Master Plan, itong inyong pinuntahang mga tunnel na ito. Sabi nga, nung panahon, iba naging imahe. Pagdating doon, parang kinatatakutan dahil yung tunnel, andun ang mga, sabihin na nating matatapang at na mga sundalong Hapon. So, ngayon naiiba na sa tagal, sa haba-haba ng panahon na dumaan. Ngayon naiiba na. Magiging tourist spot namin. Salamat sa inyo. Hayaan nyo, hindi naman kami titigil para may ayos. Kasama sa pagpaplano ng aming, inuulit kayo aming Tourism Master Plan para iayos. At ako'y natutuwa kung noon dati ang Hapon ay naging mapamuksa sa ating mga kababayan. Ngayon, iba. Ang Japanese ngayon ay tumutulong na. Meron kaming JICA volunteer from Japan na siyang nakakatawang at nakikishare. At pwedeng paabot sa kanila, mula sa kanila papunta sa Japan kung paano ngayon matutulungan kaming mga naandi dito. Umaasa kami, marirestore pa namin at magiging parang theme park. At kami bilang local chief executive, kasama sa aming plano ang pag-ibayuhin, pagandahin pa ito para hindi lang makulot, hindi lang resort, kasama ang mga natural heritage, may consider namin. At papalo kami para rito, para kakaiba. Kung mayroong mga bayan o probinsya na pinahalagan ito, ngayon nagsisimula na kami sa pagpapahalaga. So maraming salamat sa inyo. God bless. Mabuhay po ang bayan ng Cuenca.